Hindi siya makapaniwala na sarili niya ang nakikita sa harap ng salamin. Suot niya ang gown na sinadya pa nila ni Lani sa Makati na gawa ng isang kilalang designer. Nalula siya nang malaman kung magkano ang halaga niyon. Kulay pula ang gown na hapit sa katawan niya at ang disenyo ay tila maliliit na makikinang na bato na maingat na idinisenyo sa damit upang ma-emphasize ang hubog ng katawan niya. Hanggang ilalim ng tuhod ang haba niyon. Ang neckline ay umabot hanggang sa ibabaw ng tiyan niya. Subalit tamang-tama ang lapat at hindi lumalabas ang dibdib niya, kaya hindi malaswang tingnan. Ang hikaw na suot niya ay gawa sa diamante. May katerno iyong bracelet at kwentas. Makinang iyon subalit hindi eskandalosa. Tila nagliwanag pa ang mukha niya nang isuot niya ang mga alahas. Sa paa ay kulay silver na sandals na may ankle strap ang suot niya. Medyo mataas ang takong niyon kaya hindi pa nagsisimula ang party ay tila nagsisimula ng sumakit ang mga paa niya dahil hindi naman siya sanay magsuot ng ganoon. Subalit hindi niya maitanggi na mas lalo pang napaganda ng mataas na sapatos ang tindig niya. Nakarinig siya ng katok mula sa pinto. Kasunod niyon ay ang pagpasok ni Wancho. "Ready?" Tanong nito sa kanya. Nang humarap siya rito ay tila hindi nito magawang alisin ang tingin sa kanya. Maging siya ay napatitig sa asawa. Nakikita na niya itong nakasuot ng formal sa tuwing aalis ito at si Lani kapag may business meetings pero ibang itsura ngayon ng asawa. Nakasuot ito ng tuxedo na saktang-sakto ang lapat sa dibdib nito kaya halata malapat na dibdib at balikat. Sa tingin niya ay mas lalo pa itong nagmukhang matangkad o sadyang maganda lang talaga ang tindig nito. Ang buhok nito ay maayos at tila malinis ang pagkakasuklay palayo sa mukha nito. Sa unang pagkakataon ay hinangaan niya ang pisikal na anyo ng lalaking pinakasalan. Sa unang pagkakataon ay tila nakita niya ang totoong karisma nito. He looks dependable na para bang kahit ano pang pagdaanan nito ay kayang-kaya nitong lagpasan. Sa unang pagkakataon ay tila naramdaman niyang ligtas siya kung ito ang makakasama niya at sa maiksing sandali ay tila nakalimutan niya ang pagkamuhi na mayroon siya rito. Para siyang minamagnet na naglakad papalapit sa asawa. Hindi rin ito inaalis ang tingin sa kanya. Sa mga mata nito ay nakita niya ang paghanga nito para sa kanya. "You look so lovely." Bulong nito. Naamoy niya ang pabango nitong kay sarap sa pang-amoy. Hindi iyon matapang katulad ng ibang pabangong panlalaki. Salamat. Mahinahong tugon niya. Hindi pa rin magawang kumilos ng asawa. Nanatili lamang nakatitig sa kanya. "Would it be so bad to kiss you right now?" Tila kinakapos ang hiningang muling bulong nito, kasabay ang pagpulupot ng isang kamay nito sa baywang niya. Napalunok siya na makitang unti-unting lumalapit ang mukha ng asawa sa kanya. Isinisigaw ng isip niya na itulak ito, subalit hindi magawang kumilos ng katawan niya. Sa halip ay napipikit pa siya na parang hinihintay din niya ang tuluyang pagkakalapat ng labi nila. Para siyang hinatak pabalik sa katotohanan na marinig ang malalakas na katok sa pinto. Kaagad na itinulak niya ang asawa at parang napapahiya na dumistansya siya mula rito. "It's time to show up," sabi ni Lani na nagawa ng sumungaw sa pinto. Narinig niya ang tila frustrated na mahinang pag-ungol ni Wancho. "Let's go. It's rude to keep your visitors waiting," sabi ni Lani at halos ipagtulakan na sila palabas ng silid. Hindi niya alam kung dapat ba niyang pasalamatan ng babae dahil kung hindi dahil dito, malamang ay hinayaan na niya mahalikan siya ni Wancho. Pero bakit parang may kurot ng panghihinayang sa dibdib niya? Nang pababa na sila ng hagdan, ay kinuha ni Wancho ang isang kamay niya at ipinatong sa braso nito. "Smile." Masuyong bulong nito. Naramdaman niya ang paggapag ng kuryente paakyat sa likod niya. Nang maramdaman ang hininga ng asawa sa kanyang tenga, gusto niyang mainis sa sarili dahil hindi dapat ganoon ang nararamdaman niya para sa lalaki. Pero tila hindi niya magawang pigilan ang emosyon na nagkukumawala sa dibdib niya at ang tila kakaibang epektong ibinibigay ng lalaki sa kanya. Pagbaba nila ay kaagad na sinalubong sila ng mga bisita. Napilitan siyang kumalas sa braso ni Wancho dahil sa mga gustong makipagkamay sa asawa. Lahat ay halos gustong makamayan at batiin ang asawa niya. Ipinakikilala rin siya ni Wancho sa lahat ng lumalapit sa kanila. Hindi nagsisinungaling si Lani nang sabihin nito na mga importanteng tao ang bisita ng asawa. Karamihan ay puro malalaking negosyante at mga politiko na dati
ay sa balita at sa TV niya lang nakikita. Ngayon ay nakakataupang palad pa niya. Halos mangawit na ang panga niya sa kakangiti sa mga ipinapakilala ng asawa sa kanya. At sa buong oras na ipinapakilala siya nito sa mga lumalapit, ay hindi inaalis ng asawa ang kamay sa baywang niya. Tila tumatago sa suot niyang gown ang mainit na palad ng lalaki. At sa halip na mailang, ay tila nagbibigay iyon ng kakaibang comfort sa kanya. Para siyang nakahinga na maluwag nang sa wakas ay maihatid siya ng asawa sa upuan. Magkatabi silang naupo sa mahabang lamesa na para lamang sa kanila, katulad ng dati. Sa tuwing may okasyon ay nagliliwanag ang mansyon dahil lahat ng ilaw ay nakabukas. Kitang-kitang kagandahan niyon. Dati ay pasilip-silip lang siya sa bulwagan ng mansyon na iyon kung saan laging ginaganap ang mga pagtitipon roon. Ngayon ay bahagi na siya ng pagtitipon na iyon. Kakaiba siguro talaga ang party ng mga mayayaman. Lahat ay tila abala sa pakikipag-usap sa kung kani-kanino. Lahat ay may mga hawak na baso ng champagne. May mga waiter na umiikot na may dalang tray ng mga maliliit na portion ng pagkain at kumukuha doon ng mga bisita. Lahat iyon ay bago sa kanya dahil kahit na tumutulong siya noon sa pagluluto, ay hanggang sa kusina lamang siya. Hindi siya lumalabas sa mismong party. Hanggang pagsilip lang ang ginagawa niya. Kapag wala pa ang mga bisita at kapag nakatapos na siya magluto, ay umuuwi na siya kaagad at doon siya dumadaan sa gate sa likod ng mansyon upang hindi makaabala sa mga bisita. Naiilang siya sa sitwasyon dahil nakita niya kung gaano siya kakaiba sa mga bisita ng asawa at maging sa asawa na rin mismo. "Are you okay?" Bulong ng asawa sa kanya. "Wala kang kibo." Sabi pa nito sa kanya. Tumangulang siya bilang tugon. "Ayos lang ako. Hindi lang siguro ako sanay sa ganitong pagtitipon kaya medyo nakakailang." Sagot niya. Nang may dumaang waiter na may dalang baso ng mga champagne, ay sinenyasan niya ito na lumapit sa kanila. Kumuha ng 2 baso. Ang isa ay iniaabot sa kanya. "Here, drink this." Sabi nito sa kanya. Tinanggap naman niya iyon at sumimsim ng champagne. Ngayon lang siya nakatikim niyon. Nagustuhan niya ang manamis-namis na lasa niyon. Muli siyang sumimsim ng champagne. Slowly, nakakalasing din yan kung hindi ka sanay. Paalala ng asawa sa kanya. Maya-maya ay lumapit si Lani sa kanya. "Governor Romulo is here," sabi nito kay Juancho at pagkatapos ay makahulugan tumingin sa kanya. "With his daughter." Nagtaka siya na magpalitan ng kakaibang tingin ng mga ito. Tila nag-usap ang mga mata. "Excuse me, I'll just say hello to the governor." Paalam ni Juancho sa kanya. Gusto sana niyang tumutol ng tumayo na ito para iwan siya. Naiwan siyang nag-iisa sa mahabang lamesa na iyon. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kinakabahan siya na baka mamaya ay may lumapit sa kanya at tanungin kung ano-ano at pagkatapos ay hindi siya makasagot. Ilang minuto na siya nakaupo roon. Pakiramdam niya ay nagmumukha na siyang tanga dahil nag-iisa siya. Paubos na rin ang laman ng basong hawak niya kaya naisipan niyang tumayo. Hinanap ng mga mata niya si Juancho. Natagalan pa siya sa pag-iikot dahil ang mga nakakasalubong sa kanya ay binabati siya at muling kinukongratulate sa pagpapakasal nila ni Juancho hanggang sa makaabot na siya sa hardin ay hindi pa rin siya nakikita ang asawa. Maging ang hardin ay maliwanag. Aalis na sana siya nang mapatingin siya sa kubo. Tila may nababanaagan siyang mga anino na nagmumula roon. Hindi na sana niya papansinin iyon nang maulinigan niya ang boses ni Juancho. Tila may kausap ito subalit hindi niya masyadong marinig ang sinasabi dahil mahina ang boses ng mga ito. Lalapitan sana niya ito nang marinig ang boses ng isang babae. Sinubukan niyang bosesan nito sa pag-aakalang sila niyang kasama nito roon, subalit hindi pamilyar sa kanya ang boses. Dahan-dahan siya lumapit sa kubo upang puntahan ang asawa, subalit na makalapit na siya, ay napatda siya ng biglang hatakin ng babae ang mukha ng kanyang asawa at hinalikan nito sa labi. Para siyang itinirik sa kinatatayuan. Parang siya ang napahiya sa nasaksihan. Alam ng lahat ng tao roon na may asawa na si Juancho. Ano na lang iisipin sa kanya ng tao kung iba nakakita sa mga ito. Ang instinct niya ay hablutin ang buhok na babaeng humahalik sa asawa niya. Subalit siya na rin mismo ang pumigil sa sarili. Alam niyang hindi maganda kung gagawa siya ng gulo sa pagtitipon na iyon. Kaya maingat at dahan-dahan siyang bumalik sa bulwagan. Sinigurado na hindi siya mapapansin ng mga tao sa loob ng kubo. "Have you seen Juancho?"
Tanong ni Lani sa kanya na nakasalubong niya papalabas na rin ito sa hardin. Hindi ko nakita, hinahanap ko rin nga dahil sumasakit na ang ulo ko. Pagdadahilan niya, kapag sinabi niya rito ang nakita niya sa hardin sa Wancho, ay hindi malabong malaman ng asawa na nakita niya ito roon. Hindi niya alam kung bakit, pero ayaw niyang malaman ni Wancho na nakita niya itong may ibang kahalikan. Gusto ko na sanang bumalik sa slid kung ayos lang, sabi niya sa kaharap. Umakto siyang tila hindi na kayang tiisin ang sakit ng ulo. Tila naniwala naman ito. O sige, kaya mo bang umakit mag-isa sa kwarto mo? Ihahatid na kita. Alok nito. Kaya ko naman. Sagot nito. O siya, sige. Hahanapin ko muna si Wancho dahil hinahanap siya ng mga bisita niya. Sabi nito at nauna pang tumalikod sa kanya para hanapin ang kanyang asawa. Siya naman ay tinungo na ang hagdan para pumuslit papunta sa silid niya. Dalangin niya ay wala na sanang humarang sa kanya. Tila pinakinggan naman ang dasal niya dahil matiwasay siyang nakarating sa hagdan, paakyat sa silid niya. Kaagad na pumasok siya sa silid. Natutok siyang tumungo sa veranda upang tingnan kung naroon pa rin ang asawa kasama ang babae. Subalit nagpigil siya at sa halip ay tahimik na naupo sa kama. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Hindi naman niya masisisi ang asawa. Kumaganap ito ng ligaya sa kandungan ng iba. Hindi niya naisip na may pangangailangan nga pala ito bilang lalaki at maaari nitong makuha iyon sa kahit na sinong babaeng handang ibigay iyon rito. Patunay roon ang nasaksihan niya. Dapat ay ayos lang sa kanya kung kuhanin ng may asawa man ang kanyang asawa. At kung kuhanin man ng asawa sa iba ang pangangailangan nito, kaya lamang ay parang hindi matanggap ng pagkatao niya na may ibang babaeng pagtatawanan siya dahil iisipin ng mga ito na niloloko siya ng asawa niya. Hindi naman alam ng mga ito ang totoong sitwasyon nila ni Wancho. Sa katulad niyang mahirap, dignidad lang ang pwedeng ipagmalaki nila at halos madurog iyon ng sapilitan siyang pakasalan ni Wancho at ngayon naman ay pagtataksilan pa siya nito at higit sa lahat ay tila hindi matanggap ng pagkatao niya na may ibang babaeng hinahalikan ng asawa niya. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang pumasok si Wancho sa kwarto niya. Are you okay? Ang sabi nila ni masama raw ang pakiramdam mo. Kababukas lang ng pag-aalala ng pinto. At sobrang nag-aalala ito sa kanya. Yun ang tinig na ipinaparating nito. Lumapit ang asawa sa kanya at sinapat siya. Sumakit lang ang ulo ko. Hindi kasi ako sanay sa mga ganitong okasyon. Pagdadahilan niya. Siguro nga, huwag ka nang bumaba. Magpahinga ka na lang rito. Sabi nito sa kanya. I'll tell Jane na dalhan ka ng gamot para sa sakit ng ulo. Sabi pa nito. Salamat. Bumalik ka na roon. Baka hinahanap ka na ng mga bisita mo. Binigyan niya ng diin ng salitang bisita patungkol sa babaeng kahalikan nito. Tila hindi naman iyon nahalata ng kaharap dahil tumango pa ito. I'll check up on you later after the party. Just rest for now. Sabi nito. Matapos magpaalam sa kanya ay lumabas na ito muli ng silid upang bumalik sa ibaba. Gusto niyang magalit rito dahil sa nakitang pakikipagalikan sa ibang babae. Pero anong karapatan niya kung sa kanya mismo nang galing na hanggang sa papel lang ang pagiging mag-asawa nila? Pero bakit heto siya at apektado sa katotohanan na maaaring nagtataksil ang lalaki sa kanya dahil ipinagkait niya ang karapatan nito bilang asawa niya. Tuluyan na nga sumakit ang ulo niya dahil sa pag-iisip. Maya-maya lang ay nakarinig siya ng mga katok sa pinto. Ma'am Reyna, nabosesan niya si Jane. Pasok, sagot niya. Nakita niya bumuka sa pinto at inuluwan niyo ng kasambahay. Pinadala po ni Sir Wancho. Inumin niyo raw ho kaagad. Sabi nito at ipinatong sa long table ang dalang baso ng tubig at tablet ng gamot. Salamat. Aniya at kinuha ang dala nito. Ininom na rin dahil totoo nang sumasakit ang ulo niya sa kakaisip. May kailangan pa ho kayo? Tanong ni Jane sa kanya. Wala na. Nakangiting sabi niya. Salamat ulit. Iniwan na siya ni Jane. Ipinikit niya ang mga mata upang mabawasan ang sakit ng ulo na nararamdaman. Nang idilat niya ang mga mata, ay napabalikwat pa siya. Hindi niya namalayang nakatulog pala siya. Napatingin siya sa orasan sa maliit na tokador sa gilid ng kama. Pasado 12:00 na ng hating gabi. Tapos na kaya ang kasiyahan sa ibaba? Naisip niyang silipin at baka makatulong siya sa pagliligpit. Total naman ay hindi na masakit ang ulo niya at mukhang hindi pa ulit siya dadalawin ng antok. Mabuti na rin siguro na mapagod siya. Nagpasya siyang
Lumabas ng silid upang sumilip sa ibaba. Pagbukas na ng pinto ay narinig kaagad niya ang tugtog na pumapailan lang sa mansyon. Nang sumilip siya sa ibaba, ay nakita niyang mangilan-ngilan na lamang mga tao doon at ang iba ay tila mga paalis na rin. Bumaba siya sa bulwagan at tinanap ng mga mata niya si Juancho. Nakita niya ang lalaki na may kausap na isang matandang lalaki na matangkad at medyo matipuno ang katawan. Kahit na may edad na, may katabi itong babaeng nakapulang gown. Hapit sa katawan nito ang suot na damit, kaya kita rin ang hubog ng katawan nito. Bagaman payat, ay mabilog naman ang bakal-balakang, kaya sexy pa rin tingnan. Mula sa kinatatayuan niya ay kita ang maputing kutis nito. Halatang anak mayaman, hindi niya lang gaanong makita ang mukha nito dahil nakatagilid ang babae at kalahati lang ng mukha nito nakikita niya. Ang buhok nito ay hanggang bewang na may malalaking kulot. Sa bandang kanan nito ay ang kanyang asawa. Nakatalikod sa kanya ang lalaki kaya hindi siya nakita. Nasa tabi rin nito si Lani. Nang mapatingin ng matandang lalaking kausap ng mga ito sa gawin niya, ay umangat ang kamay nito sa direksyon niya. Tila itinuro siya sa mga kausap. Nakita niya bigla ang paglingon ni Juancho sa gawin niya. Pati na rin ang dalawang babae ay napalingon sa kanya. Kunot ang noo na lumapit sa kanya si Juancho. "Why did you come down here? I told you to get some rest." Kunot ang noong sabi ng asawa paglapit sa kanya. Bagaman hindi ka babakasan ng galit o pagkairita ang tinig. "Akala ko kasi tapos na ang party kaya bumaba ako. Tutulong sana ako sa pagliligpit kila Aling Lourdes." Paliwanag niya. Lalong lumalim ang kunot sa noo ni Juancho. "You didn't have to do that." Sabi nito, "Since you're already here, come. I'll introduce you to the governor." At mabilis siyang sumunod sa asawa nang igiya siya nito papunta sa mga kausap kanina. "Governor Romulo, this is my wife, Reyna." Pagpapakilala na lalaki sa kanya. "Ikinagagalak ko ho kayong makilala." At mabiling iniabot niya ang kamay rito. Naiilang siya dahil parang nakaka-intimidate ang presensya ng ipinapakilalang governor sa kanya. "It's my honor to meet you, Iha." Anito at tinanggap ang kamay niya. "Hi." Sabi naman ng babaeng nakapula. Sa malapitan ay kitang-kita kung gaano ito kaganda at ang kutis ay lalong makinis tingnan. Hindi maikakaila na napakaganda nito ngayon na nakaharap na niya ito. Napakabango rin. Parang gusto niya mailang sa sarili. Hindi man lang niya tiningnan. Sa salamin kong naguluba ang buhok niya dahil sa pagkakahiga kanina. Baka humulas na ang makeup niya. "I'm Veronica Romulo." Pagpapakilala nito sa sarili at iniabot naman ang kamay sa kanya. At tubiling tinanggap niya iyon. Lalong nadagdagan ang insecurity niya. Nang maramdaman ng malambot na palad dito, halatang hindi man lang nadadampian ng sabong panlaba. Samantalang ang kamay niya ay medyo magaspang at halatang sanay sa gawaing bahay. "Reyna, pleased to meet you." Aniya at binigyan nito ng pilit ng ngiti. "So, paano bukas? Ahasahan ka namin sa event ha? You're the guest of honor. This project will not be possible kung hindi sa'yo, kaya you need to be there." Nakakatawang sabi ng gobernador sa kaniyang asawa. "Don't worry, Gov. You can expect me tomorrow." Sagot naman ng asawa. "You heard that, Lani. Don't forget to put that on the schedule." Nakangiting baling naman ito sa sekretarya. "Already done, Gov. Don't worry, he'll be there." Nakangiti ring sagot ni Lani. "Will you come tomorrow?" Baling naman ni Veronica sa kanya. Ha? Aniya, hindi ka agad nakasagot dahil nabosesa niya ang babae. Ito ang kasama ng asawa kanina sa hardin. "Reyna, won't be coming tomorrow." Narinig naman niyang sagot ng asawa. "I don't think she will enjoy that kind of event." "That's too bad," sabi ni Veronica, pero mukhang hindi naman ito nadismaya. "Then, I guess you'll be my date tomorrow." Nakangiting sabi nito kay Juancho at saka binigyan ito ng makahulugang tingin. Pasimpleng tiningnan niya reaksyon ng asawa at nakita niyang nag-iwas ito ng tingin. "You don't mind if I borrow your husband tomorrow, right?" "Don't worry, it's just for the event," sabi ni Veronica at kinindatan pa siya. Parang nang aasar. Pilit naman ang ngiting ibinigay niya rito. Naiirita siya sa harap pero pilit niya iyong itinago. Parang may kahulugan ng ngiting ibinibigay nito sa kanya. Nakaka-insulto. Kung hindi niya siguro nakita ang mga ito kanina, ay pagtatakan pa niya kung bakit ganoon si Veronica sa kanya. Subalit alam niya ang ibig sabihin niyon. Ang asawa naman ay parang naiilang sa sitwasyon dahil halos hindi ito nagsasalita.
Dahil ba may ugnay nito at si Veronica? Dito ba kinukuha ng asawa niya ang ipinagkakait niya? You should go. Maagang event bukas and we don't wanna be late. Pagpapaalam ng gobernador sa kanila. Thank you for coming, Gob. Sabi ng kanyang asawa at kinamayan pa nito ang governor. Always a pleasure. Sabi nito nang tinanggap ang kamay ni Wancho. Nice meeting you again, Iha. Baling ng politiko sa kanya at siya naman ang kinamayan. Bye, Reina. It was nice meeting you. Sabi ni Veronica sa kanya. Dumukwang pa ito para makipagbeso. Pagkatapos ay sa asawa naman niya dumukwang upang makipagbeso. Tumaas ang kilay niya na makita ang magaan na paghawak ng asawa sa likod ng babae. I enjoyed your party. Bulong ng babae kay Wancho. Dahil halos magkadikit sila ng asawa, ay narinig niya iyon. Halatang may iba pang kahulugan ang sinasabi nito. Wala namang reaksyon ng asawa niya. Kung wala ba naman talagang itinatago, sigaw ng isip niya, bakit nababahala ka? Sigaw naman ang isang bahagi ng isip niya. Hindi niya pinansin ang huli. I walk you to your car. Narinig niyan sabi nila ni sa governor at sa anak nito. Nang umalis na ang mga ito, ay ang ibang bisita naman ang hinarap nila. Puro usapang negosyo at politika ang topic ng mga ito. May mga binabanggit pa itong mga tao na hindi niya kilala at yung iba ay sa balita niya lang naririnig ang pangalan. Pagod na siya. Parang gusto niya magsisi na bumaba pa siya mula sa silid niya dahil maging ang paa niya ay sumasakit na. Halos mag-alas 2 na madaling araw nang tuluyang naubos sa mga bisita. Ihatid ko lang sila Mr. Tan sa sasakyan nila. Pulong ni Wancho sa kanya na magpaalam ang huling bisita. I know you're tired. Magpahinga ka na. Tumango siya bilang tugon. Masakit na talaga ang mga paa niya, kaya hindi na siya tumutol pa. Walang imik na iniwan na niya ito at ang huling bisita. Bago umakyat ng hagdan, ay muli niyang nilingon ang asawa. Nakatalikod na ito sa kanya at naglalakad palayo kasama ang tinawag nitong Mr. Tan at ang asawa nito. Nagpatuloy na siya sa pagakyat sa hagdan at dumiretso sa silid niya. Nang makapasok doon, ay inihiga niya ang pagal na katawan. Kay sarap sa pakiramdam na mailapat niya ang likod. Kalmado ang katawan niya nakahiga subalit ang utak naman niya ay nagsisimula na namang mag-isip. Hindi mawala sa isip niya sina Veronica at Wancho at ang tagpong nakita niya sa kubo sa hardin. Kaya ba hindi na siya kinukulit pa ulit ni Wancho ay dahil may ibang babae na pwede tumugon ng pangangailangan nito? Kaya ba parang baliwala lang dito kahit na hindi sila magsiping dahil may ibang babae na pwedeng sumiping rito? Mas maganda, mas makinis, at hindi lang basta-bastang babae. Para siyang tanga na nagmamalaki kay Wancho at ipinagkaitang pangangailangan nitong iyon, ay pwede nitong makuha iyon sa ibang babae na mas nakahihigit pa sa kanya. Bumangon siya at isa-isang hinubad ang mga suot sa katawan. Maging ang mga alahas ay hinubad niya at maingat na ipinatong sa ibabaw ng tokador na may salamin. At saka siya pumasok sa banyo upang maglinis ng katawan para siyang naginhawahan nang umagos sa balat niya maligamgam na tubig na nagmumula sa shower. Nang matapos maglinis ng katawan, ay nagbihis kaagad siya ng pantulog at muling nahiga sa kama. Hindi na niya nagawang magpatuyo na buhok at muling nahiga sa kama. Subalit nang nakahiga na siya, ay tila nawala naman ang antok niya. Nanatili lang siyang nakahiga doon at nakatitig sa kisame. Samot-sari at tumatakbo sa isipan. Tinadama ni Wancho ang maligamgam na tubig na umaagos sa kanyang balat. Tila kinakalma niyo ang pagod niyang katawan. Kailangan pa niyang gumising na maaga bukas para sa proyekto na pinamumunuan ni Governor Romulo. Kinuha siya nitong sponsor para magbukas ng facility center sa Santa Monica na tutulong para sa mga batang palaboy at mga batang ulila na. Meron siyang soft spot para doon. Kaya naman nang alokin siya ng gobernador na mag-sponsor ay hindi siya nagdalawang isip. He was just dreading the fact na muli niya makakaharap si Veronica. She wished on and off bago siya ikasal. When the woman arrived at his party, kagad itong gumawa ng paraan para masolo siya. Nais daw nito makipag-usap sa kanya. Alam niya masama ang loob nito dahil sa pagpapakasal niya, kaya naman pinagbigyan niya ito. Itinanong nito kung bakit ibang babae ang pinakasalan niya. Ang akala raw nito ay nagkakamabutihan sila. He apologized. Tinanggap naman niyo ng babae. You got married, but it doesn't mean that we have to stop seeing each other, right? I don't mind that you're married now. Matapos iyong sabihin sa kanya, ay sinunggaban na siya ng halik ng babae.
Aaminin niyang natukso siya noong una, lalo pa at ipinagkakait ng asawa sa kanyang sarili nito. He has needs, and Veronica was a very attractive woman, and she was willing to give it to him. But while kissing her, pilit nagsusumiksik si Reyna sa isip niya. He remembered how he almost kissed her kanina kung hindi lang naantala ng pagkatok ni Lani, and that's when he realized that he wants no other woman but Reyna, and it will be unfair for Veronica na hayaan niyang may mangyari sa kanila kung ang nasa isip naman niya ay ang asawa. He stopped the kiss right away at nagdahilan na lang na kailangan niya mabalik sa party na magkaharap-harap sila. Kasamang asawa niya at si Veronica ay nakaramdam siya ng guilt na hindi niya alam kung saan nanggagaling dahil si Reyna na mismo nagsabi na para rito ay sa papel lang sila mag-asawa. Technically speaking, he wasn't cheating on Reyna. But no matter how much he denied it, he knew where the guilt was coming from. Dahil sa puso at isip niya ay mag-asawa sila ni Reyna. For him, their marriage was real. The promise they made on their wedding day, the rings that symbolizes their union, the paper that they signed together that made their marriage official. Everything was real for him. That's why he was feeling guilty for kissing another woman. Pinatay na niya ang shower at tinuyo ng tuwalya ang sarili. Kumuha siya ng pajama at t-shirt sa aparador ng mamatamaan niya ang isang paper bag. Kinuha niya iyon. Nakalimutan niyang ibigay iyon kay Reyna kanina. Cellphone iyon. Balak sana niyang ibigay iyon sa asawa dahil napansin niya na wala itong gamit na cellphone. Kaya binilhan niya ito noong isang araw. At ngayon lang niya naalala dahil naging abala na siya para sa party. Matapos magbihis ay kinuha niya ang paper bag at lumabas ng guest room. Nagdalawang isip pa siyang kumatok. Dahil baka tulog na ang babae subalit nakita niyang may tumatagos pa na ilaw sa ilalim ng pinto na to. Kaya kumatok siya at pagkatapos ay dahan-dahang pinihit ang doorknob upang mabuksan ang pinto. Nakita niya ito nakaupo sa kama at tila talagang hinihintay na pumasok ang kumakatok. Nakapantulog na rin ito. Suot nito ang isa sa mga nightgown na binili ni Lani, kasama ang ibang damit para kay Reyna. Bago lumapit doon ang asawa, mukha itong bagong ligo dahil medyo basa pa ang buhok. Mukhang hindi sinuklay, pero tila mas nadagdagan pa iyon para mas lalo mamukhang kaakit-akit ang babae. Did I awake you? Tanong niya nang makalapit rito. Umiling naman ang babae. Hindi ako makatulog. Dahil siguro nakatulog ako kanina pagkatapos ko uminom ng gamot. Paliwanag nito. I just came by to say thank you for tonight. Alam kong hindi ka sanay sa mga ganitong pagtitipon at umarap sa mga taong hindi mo kilala. Thanks for doing it anyway. Seryosong sabi niya. Hindi niya maalis ang paningin sa mukha ng asawa. Ang malamlam na ilaw na tanging tumatanglaw sa kanila made his wife's skin looks translucent and smoother. He felt his desire for her rising again. Bago pa niya tuluyang makalimutan ang totoong pakay kung bakit siya pumunta roon, ay iniabot na niya rito ang dalang paper bag. And I wanted to give you this. Tinanggap ng asawa ang paper bag. Sinilip ang laman niyon. Bakit dalawa? Nagtatakang tanong nito na makita ang dalawang kahon ng cellphone sa loob. One is for you, and the other one ay para kay Mang Ricardo. That's postpaid. Kaya hindi na kailangan bilhan ng load para anytime matawagan ninyo ang isa't isa. Salamat. Sabi ng asawa, lalong lumambot ang ekspresyon sa mukha nito. Maybe, she was glad. He wasn't sure. Maingat nitong ipinatong ang paper bag sa tabing lampshade. Sa pagkilos nito, ay gumalaw ang suot nitong nightgown. Nawala sa pwesto ang tirante at na-expose ang ibabaw ng dibdib. Napalunok siya nang ma-realize na walang suot na bra ang asawa. Parang may sariling isip na umangat ang kamay niya at hinawakan ng tiranteng dumula sa balikat nito. Nais sana niyang ibalik sa pagkakaayos, subalit nang dumampi ang daliri niya sa makinis na braso ng asawa, ay parang binuhusan ng gasolina ang apoy na nasa loob ng dibdib niya. Lalo pa, at hindi nagpahiwatig ng pagtutol si Reyna nang magkadikit ang balat nila. Nang tingnan niya ang asawa ay sinalubong nito ang mga mata niya. Wala doon ang muhi na nakasanayan na niyang nakikita sa tuwing tinitingnan siya. Instead, he saw something else. Was it a hint of desire? Bumaba ang mga mata niya sa labi ng asawa. Her lips were slightly parted, inviting. Muli siyang napalunok. He didn't think anymore. He just gave in to his urges. Tinawid niya ang pagitan ng mga labi nila. Umangat ang isang kamay ng babae at ang palad ay naglanding sa dibdib niya.
Tila gusto siyang itulak, subalit parang ang lakas ng mga baso nito. Tila ba maski ito ay nagdadalawang isip kung pipigilan ba siya, kinuha niya ang palad nitong nasa dibdib niya at ibinaba iyon. He looked into her eyes again, searching. He wasn't sure what he was looking for, but when he saw that glimpse of desire in her eyes again, pumikit siya tuluyan ng pinag-isa ang mga labi nila. At first, he planted smooth kisses on her lips, urging her to kiss him back. Tila nag-aalinlangan pang asawa noong una. Iniangat niya ang isang kamay at dinala iyon sa batok ni Reyna. He continued on kissing her. He kept his eye closed na para bang kapag dumilit siya ay maglalaho ang lahat ng iyon. His desire was fueled even more. Na maramdaman niyang unti-unting tumutugon si Reyna sa halik niya, tuluyan na siyang hindi nakapagpigil. He kissed her wholeheartedly. He let out all of his desire for his wife that has been holding back since their wedding night. He kissed her like his life depends on it. Nang tila mapuputol na ang hininga nila ay saglit niyang binitawan ang labi nito. Muling nagtama ang kanilang paningin. Muli niya itong nalikan sa mga labi at sa pagkakataong iyon, she was kissing him back without inhibitions. Mula sa labi ng asawa ay bumaba ang halik niya sa leeg nito. Nasamyo pa niya ang sabong ng mga labi nila at ang sabong ginamit ito humalo sa natural na amoy ng babae. Ang isang kamay na kanina ay nakahawak sa braso nito ay nakapulupot na ngayon sa bewang nito at ang kamay niyang nasa batok ng asawa ay bumaba na sa dibdib nito. Sinapon ng palad niya ang malambot at malaman na dibdib ng asawa. Narinig niyang napasinghap ito sa ginawa niya. Binilisan ang paggalaw. With one final thrust, he came inside her. Hindi kaagad niya nagawang umalis sa ibabaw ng asawa. Tila hingal na ibinaon ng mukha sa paitan ng balikat at leeg nito. Maging si Reyna ay tila naubusan na rin ng lakas. Saglit na iniangat niya ang mukha upang silipin ito. Nanatili pa rin itong nakapikit habang habol-habol ang hininga. Bahagya pa rin nakabuka ang dibdib. Hindi niya mapigil ang mapangiti. Satisfaction was on her face. He couldn't even more proud of himself. Gumulong siya sa gilid ng asawa. Baliwala ang pagod na naramdaman niya kanina. Sa pag-aasikaso ng mga bisita sa pagod na nararamdaman niya ngayon, hindi niya mapigilang mapangiti. Hindi nagreklamo ang asawa nang ipailalim niya ang braso sa leeg nito at masuyo itong kabigin. He planted a kiss on her temple and closed his eyes. Nakatulog sila sa ganoong posisyon.